kanina. Kung ba daw, nagpunta ka kanina. Ah, mo lang ko? Doon may 5 babae at 5 lalaki. Sa nakita ko lang, hindi ko rin ma-identify kung ano ba talaga. Pero 3 of them naka-uniform po na mga massage therapist, no? And hindi pa namin ma-identify kung ano talaga ang cause ng explosion. Pero initially, papunta ko dito, ang sinabi po is LPG. So we still, kailangan pa namin i-confirm yan. Wala pa rin sinasabi yung SOCO, pati bomb squad and the EOD. So hinihintay pa po namin. Guys, di ba ma-confirm kung ilan talaga na yung casualty na nandito sa area? 10. Napulo, 5 kababae, 5 kalalaki. Sir, so ang wounded po is LPG caused this big? Initially po ma'am, yung papunta ko dito, yun yung information na tanggap ko. So sa ngayon, hindi ko talaga masabi what caused the explosion. Kasi nagbabago-bago yung sinasabi sa loob. Pero galing tayo doon, nakita natin may mga debris na inano na, hello, pauwi na siya. Sir, prior to this warning si BNP Secretary Lorenzana that Davao City is one of the target of the James. May natanggap po akong confidential information, and the last time that I divulged that information, tinira po ako ng tinira ng media and the constituents of Davao. So sa ngayon, yung confidential information na binigay sa akin po, yun nga, sinabi confidential, do not pass this around, yun yung nakalagay sa text message. So tumahimik na lang po ako, and I received the information 2 days ago, no? Ang nakalagay po doon, Jansan and Davao City. So, sino pong mga culprit possible? Hindi ko po masabi po kasi yun confidential information, kaya nga sabi ko hindi natin alam kung what caused the explosion here. So kung masabi sa atin na IED or something or grenade, so dyan pa natin ma-confirm na confirm talaga yung confidential na text message. Order sa police. Lockdown, I don't think so, no? Pero sa ngayon, we have instructed all bar owners for tonight, liquor ban naman din. Sinabihan natin kanina na mag-close muna sila, at sinabihan natin yung mga Davaoeños na umuwi na po muna hanggat hindi natin malaman kung ano talaga nangyari dito. How long are we going to implement the earlier ban, sir? Ngayong gabi lang, ma'am. Maybe tomorrow may answers na tayo from EOD and the bomb squad. Sir, what is your direct incident for this case?
Yun nga, kanina, sinabihan natin sila na mag-ikot sa mga bars na to close muna kasi nag-flood po ng mga threat po sa 911 natin. So, narinig nyo rin kanina, merong threat sa terminal sa Dicot. So, yun kaya pinaunahan na namin yung mga bar owners na pauwiin muna na yung mga customers nila. Sir, nari-figure sa nasampan? Sa? Sa nasampan? As of now, nasa emergency room ng Southern Philippines Medical Center, nasa mga 25 po ata. 25. Yung nasa emergency room, yun yung text message na natanggap ko. Wala na expire, sir? Wala pa ko yung information regarding that, ma'am. Sa Laing Hospital, Vice. May 9 po sa Davao, Doc. A while back, Pastor, not just 2 days ago, we already talked about a threat in Davao City. You know, ma'am, nandyan po yan parati yan. No? Kahit sa buong mundo may threat po talaga. So, yun lang nga, ang lumarating sa aming information is unconfirmed. Okay, so sa ngayon po, wala po ako masabi talaga except yung police lang po at yung EOD at ang bomb squad na makasabi kung ano yung cause ng explosion dito. Thank you, Vice. Inubos yung Tagalog ko. Okay. Vice Mayor Paulo Duterte. James. Alright, thank you. Thank you, guys. May halong Bisaya pa. Boy, teka. Bomba daw, nagpunta ka kanina. Malang ko? Ni